video, share ko sa inyo yung step-by-step process kung paano po tayo nag-file ng mga retirement benefits sa ating mga SSS account. So, this video is para po ito sa mga malapit na mag-retire. So, malapit na po sa retirement age. Ayun po. So, ano nga ba yung mga kailangan yung i-ready? Ayun po yung mga kailangan po natin i-discuss for today's video. So, una is, bibigyan ko muna kayo ng tips bago po tayo mag-proceed sa tutorials natin na step-by-step process ng pag-apply ng retirement. So, una sa tips natin is, dapat meron na po kayo naka-enroll na DAEM. Kasi kahit sa branch po kayo pumunta, sasabihin din po sa inyo na mag-enroll po kayo ng DAEM kasi dun po papasok yung mga retirement claim nyo po kay SSS. Pangalawang tips naman natin is yung sa mga before 60 is naguhulog pa sila. Ang tips ko sa inyo is lakayin nyo po yung hulog nyo for the last 5 years bago kayo mag-60 para po medyo malaki yung makompute sa inyo na retirement pension ni SSS. So kung naka-enroll lang po kayo ng DAEM at meron na po kayong sapat na hulog para dun sa inyong retirement claim, then kapag nasa right age na kayo ng retirement nyo, then pwede na po kayo mag-file ng retirement benefits sa SSS. So meron tayong dalawang option, isang sa branch, SSS branch, at isang sa online account. So, same process lang din naman sila. Makikita nyo doon kung magkano yung magiging pension nyo for the month. So, this video is i-share ko sa inyo step by step na rin para meron po kayong guide. So, sana po ito yung makatulong po sa inyo lahat. Bago po tayo mag-file ng retirement claim, dapat po meron na po tayong active na DAEM. Pag okay na po yan, click lang po natin yung benefits, then retirement claim po. Sa pinakababa po niyan, makikita nyo po yung date of separation. Kung ano po yung nasa COE nyo, kung ano po yung binigay sa inyo last day, ayun po yung ilalagay nyo po dito. Make sure nyo na lang din po na tama po yung details dito dahil bina-verify pa po ito ng last employer nyo po. Dito naman po sa pinakababa, makikita nyo naman po yung employment history nyo po, like yung employer name, tsaka po yung employment date po. Ito po ay from the start hanggang end, makikita nyo po dito. At dito po sa last part, makikita nyo po may mga tanong lang po na kailangan sagutin ng yes or no. Pero dito sa pinaka last part is, tinatanong lang po kung gusto nyo pong mag-advance ng pension nyo. Kasi ang advance po sa kanila ay 18 months po para po sa mga pensionado. Pag okay na po yan, sunod naman po natin pipiliin yung disbursement account kung saan po papasok yung pension. Tapos dito po sa next page is makikita nyo lang po yung estimated na amount ng pension nyo. Pero take note po na hindi pa po ito final, kaya po kung ano pa po yung makukompute ni SSS, ayun po yung makukuha nyo po. After po nyan, click nyo lang po yung proceed, tapos makikita nyo naman po yung summary ng details, tapos click nyo lang po yung apply. After po nyan, okay na po yan, nakalagay na po dyan yung date, tsaka po yung employer po na kailangan po mag-certify ng inyong retirement claim. So, yun lang po for today's tips and tutorial. Sana po nakatulong po sa inyo lahat. Salamat!